Good day, CCF family. Welcome to Sunday Fast Track, where you ask real-life questions and we give you biblical truths. Ako po si Jimmy Opleda mula sa Next Gen Kids Church Ministry at kasama natin ang ating speaker na si Paul De Vera upang sagutin ang inyong mga katanungan. Magandang araw po. Magandang araw. Maraming salamat sa pagsisimula ng ating bagong series tungkol sa pagiging simula at wakas ng Diyos. Para po sa ating unang katanungan, bakit importante na maunawaan natin ang Diyos bilang Alpha at Omega? At ano ang kahalagahan nito sa pang-araw-araw na buhay? Ayan. Sa palagay ko, yung kahalagahan ng pagkakakilanlan natin sa Panginoon bilang Alpha and Omega, katulad ng ginamit ni Jesus na title niya doon sa Revelation 1 verse 8, kung saan bago niya ipahayag yung katapusan ng mundo, ang pinakilala muna niya yung sarili niya na siya yung umpisa at dulo. Mahalaga ito kasi dito natin maiintindihan, mga kapatid, na kapag tayo meron uncertainties in life, hindi tayo sigurado dun sa direksyon, confident ka. Kasi alam mo na pwede kang sumandal sa Panginoon dahil alam niya ang umpisa at alam niya ang dulo. 'Di ba? Mas matibay na sandigan yung kasiguraduhan na meron ka sa Panginoon. At sa Panginoon, palaging sigurado dahil alam na nga niya yung umpisa. Bago pa nag-umpisa ang umpisa na siya eh. At bago pa matapos ang lahat, siya rin yung tatapos. Patungong walang hanggan. So, to have this picture of who God is really a comforting thing. Kaya ngayon, kapag meron kang hinaharap na problema, bagamat hindi mo pa alam ang solusyon, kaya mong sumandal, Lord, you are the beginning and the end. You are the Alpha and Omega. Sasandal ako sa iyo. Hindi ko alam kung anong mangyayari, pero tiwala akong bibit-bitin mo ko dahil alam mo kung saan ako papunta. Praise God for that po. For our second question, paano natin mauunawaan ang kahalagahan ng Passover sa pagliligtas ng Diyos mula sa kasalanan at kamatayan sa kasalukuyang panahon? Unahin muna nating tignan, wag yung kasalukuyang panahon. Tumingin muna tayo doon sa naunang panahon. Kasi ito yung nag-e-establish kung ba't mahalaga yung Passover, no? Ang establishment po nito, without the shedding of blood, there is no forgiveness of sins. Pinakita yan ng Panginoon nung nagkasala si Adan at saka si Eva, dinamitan niya sila ng balat ng hayop. At dahil doon may dugong dumanak. Hindi lang po sa Passover nangyari yon, pero even in the Garden of Eden, it already happened. And that is a proclamation that the only redemption for human beings, for you and for me and for all of us who are watching and listening, is that blood should be shed. At hindi lang basta-basta dugo ito. Pwede, kung basta-bastang dugo ito, kahit sino pwede nating sabihin, ikaw na lang mamatay, ikaw na lang magdusa. Pero kailangan po pure, kailangan spotless, at walang ibang naka-achieve nung ganong klaseng identity apart from our Lord and Savior Jesus Christ. So when you think of the Passover and you remember that Jesus died on the cross for you, He is the worthy sacrifice. At sa araw-araw mong buhay, kapag dinadoubt mo yung, mapapatawad pa kaya ako ni Lord? Matutubos pa kaya ako ni Lord dito sa kalokohang ginawa ko? May lusot pa ba ito? Ang iyong takbuhan, namatay si Kristo sa krus at bayad yung kasalanan mo. Kailangan mong magbagong buhay dahil ibinigay niya yung kanyang buhay para sa iyo. Para po sa ating pangatlong tanong, sa panahon ngayon na hindi pinapahalagahan ng karamihan ang purity, ano ang katotohanang kailangang malaman ng lahat patungkol dito na may kaugnayan sa ating pananampalataya sa Diyos? I think one of the things na na-realize ko in my Christian walk is that you cannot draw near to God with all your impurities. He is a holy God and he does not kumbaga hindi mo nakokonekta sa kanya yung impurity, yung kasalanan, talagang hindi pwede yan dun sa poder ng Panginoon. So when you live your life daily, you remember that Jesus purified you. When He shed His blood, He covered your sins. You were purified, you were washed clean. Diba? Though our sins are scarlet, we are made white as snow. Yun yung concept na ginawa ng Panginoon sa atin eh. At dahil nilinis niya tayo, mabuhay tayo na pinupursu natin yung kalinisan na yon. That is very important. And every day in our lives, if we live lives that we want to please the Lord, you are living a life of worship.
Hindi mo kailangan magpunta sa simbahan para lang mag-worship dahil araw-araw na bangon mo, araw-araw na gising mo, pinupuri at sinasamba mo ang Diyos dahil sa pagpili mo sa tamang landas. Salamat po, Brother Paul, sa pagsagot na aming mga katanungan. Pero bago po tayo magtapos, iniimbitahan namin kayo sa isang Night of Learning on April 23 at Night of Worship sa April 24 with none other than Matt Redman, live dito sa CCF Center. Get your tickets sa ticketmax.ph and for more information, bisitahin niyo lang po ang facebook.com/ccfexaltworship. Get your tickets now at baka maubusan po kayo. See you there, and that's it for CCF Sunday Fast Track. God bless!